A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Purihin natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at pasalamatan sa mga bagay na ipinagkaloob niya sa atin sa mga oras para gamitin natin sa pagsasaliksik ng kaalaman. Muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay andito na naman tayo para magbigay ng isa sa mga babala, magbigay ng paalaala, magbigay ng mga bagay na dagdag kaalaman sa ating pananampalatayang Islam. Sa pagkakataong ito ay sasaklawin pa rin natin ang usapin patungkol sa bagay at gawain sa pagitan ng mag-aasawa, insyaallah, na kung saan ay ito ang isa sa mga pagkakasala na kung saan ay hindi pinahalagahan ng karamihan sa kapatiran natin, mga kapatid. At gusto kong ipahayag sa inyo ngayon sa araw na ito ay ano ba ang sinasabi ng Islam patungkol sa pagtangging makipagtalik sa asawa. Ang tinutukoy natin dito ang isang babae na tinanggihan niya ang kanyang asawang lalaki sa pagkikipagtalik. Si Abu Hurairah ay nagulat na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Idza batat al-imra'atu muhajiratu firashi zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tarja." Kapag niyaya ng lalaki ang kanyang asawa sa higaan upang magtalik, at siya na babae ay tumanggi at siya na lalaki ay natulog na masama ang kalooban sa kanya, sa kanyang asawang babae, isusumpa siya ng mga anghel hanggang sa mag-umaga. Karamihan sa mga babae, mga kapatid, kapag sila ay nagkaroon ng alitan sa pagitan ng kanilang mga asawa, pinarurusahan nila ang mga ito sa pamamagitan ng pagtangging makipagtalik. Subhanallah, marami yan. Ito ay nagbubunga ng malaking pagkakasala kapag ang lalaki ay matuksong gumawa ng bagay na haram. Kasi alam natin ang babae ay lalaki kapag siya ay nag-arouse ang kanyang self-desire, ika nga, tapos tinanggihan ang kanyang asawa, ay talaga mag-isip ang lalaki sa mga bagay na kung saan ay hindi ka nais-nais. Lalo pat ang isang lalaki na sabihin natin walang takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. O ito'y maaari maging sanhin ng isang suliranin sa panig ng babae kapag ang lalaki ay mag-umpisang mag-isip ng seryosong pagpapaka sa ibang babae. Kasi ito ay kabilang sa mga kadahilanan. Dahil ayaw ni babae, ang gagawa naman sasabihin ni lalaki mas mainam pa na maghanap ng pangalawang asawa. So, mismo ang nagkukos at ang tutulak ng problema o magbubukas ng problema nito sa babae ay mismo babae na rin. Dahil hinayaan niya mag-isip, ang kanyang asawa. Ibig sabihin, pinalaya niya, binigyan ng pagkakataon, binigyan ng pintuan para mag-isip ang lalaki na mag-asawa ng pangalawa. Ika nga, dahil sa kabagay na ito, narapat agapan ng asawang babae ang pagtugon sa paanyaya ng kanyang asawa kung kinakailangan siya upang makipagtalik bilang pagsunod sa salita ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu lihajatihi falta'tihi wa in kanat ala al-tunur." Kapag tinawag ng lalaki ang kanyang asawa sa kanyang higaan upang makipagtalik, kailangan niya itong tugunan. Kahit na siya ay nakasakay sa likod ng isang kamilyo, ang ibig sabihin, ito ay figuratively speech, ibig sabihin kahit na siya ay abalang-abala. Ganoon pa man, ang asawang lalaki ay kinakailangan ding magbigay ng palugit na pangunawa sa kanyang asawa kung siya ay may sakit, nagbubuntis o pagod upang mapangalagaan ang mabuting ugnayan at maiwasan ang kaguluhan o pagkamuhi sa bawat isa. So, andyan pa rin yung bagay na kung saan understanding. Ngunit, kung nasa mabuting kalagay naman ang babae at gayon din ay wala siyang sakit, wala siyang karamdaman, hindi siya pagod, at kapag tinawag siya ng lalaki para makipagtalik sa kanya, ay kinakailangan obligado siyang sumunod kahit pa ay meron siyang hidwaan, kahit pa meron siyang hindi pagkakaunawaan sa mga ibang bagay. So, kinakailangan sundin ng babae upang sa ganun ay hindi tuluyan na maitulak sa hindi pagkakaunawaan at magkakaroon ng problema sa bawat isa.
So ito ay payo mga kapatid sa aking sarili at gayon din sa ating lahat, lalo-lalo sa mga may asawa at lalong-lalo sa mga nagbabalak na magkaroon ng asawa. So kinakailangan ang pangalagaan natin ang ugnayan sa pagitan ng mag-asawa at sa pamagitan ng pamilya. At sa bagay na ito ay kunting iniisip ng tao na ito ay kunting lamang na isuliranin na hindi yung pagtangging pagtalik, ngunit subhanallah, sa batas ng Sharia ito ay napakadakila, ito ay napakalaki at magbubunga ng napakalaking pinsala at hindi pagkakaunawa sa pagitan ng mag-asawa kapag ito ay hindi isa na sa katuparan. So naway inshallah ay na nakapulot naman tayo ng mga aral sa araw na ito. Allahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.